Kung may NMAX ang Yamaha, meron namang Ace ang Monarch. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Dito po sa aking hometown, Santa Cruz, Laguna, gaganapin po sa June 1 hanggang June 4 ang Quezon Puti Festival. At sa pag-iikot natin, dito ko po nakita yung ating hinahanap na motor ng Monarch or ng Skygo na Monarch Ace 150. Yun lang nga, medyo masikip po dito sa pwesto nila. Kagawan po ng paraan ni Sir Jomel. Eto sir, shoutout. Yan, tutulungan tayo niya na ipwesto dun sa bandang likuran para maikutan natin ng ayos. Available na rin po dito sa Skygo Santa Cruz, Laguna ang Monarch Ace 150. Kung maalala nyo siguro 3 years ago nung una nilang inilabas yung Skygo Bolt or Monarch Bolt 150. Saka na natin bigyan ng comparison yung dalawa. So ito ho yung Bolt 150 ng Skygo. Meron din po itong Monarch na Bolt eh. So dito pareho lang din naman po sila ng looks. Bago tayo mag-start sa pag-review kay Monarch Ace 150, i-update muna kayo sa presyo nito pong Skygo Bolt 150. So dito po sa Skygo Santa Cruz, Laguna, ang suggested retail price po niya 115,000 pesos. And then sa installment, mababa lang po ang down payment, 4,499 or 4,500. At sa 3 taon po ang hulog niya ay 5,523. Habang i-celebrate po ang Quezon Puti Festival, nagkaroon po sila ng pwesto dito sa harap ng munisipyo. So mga 1 week pa po sila dito dahil nga po yung caravan isinabay na sa celebration po ng Quezon Puti Festival. And then sa mga interesado po, ayan po ang kanilang telephone number at Facebook. Screenshot na lang mga riders para mabilis tayo. So kung hindi po natin kaya ang NMAX version 3 or version 2, sa bagay phase out na ata ang version 2 eh. So ito, meron tayong choices sa Monarch Ace 150. Sa unang tingin, malaki talaga ang similarities niya sa NMAX. Ang medyo kahawig dito ay yung version 2 ng NMAX, diba? Naka-split type yung kanyang headlight. And then ang DRL mahaba. Pero hindi siya magkadugsong magkabukod po magkabilang side yung kanyang DRL. And then full LED po mga riders. Hanggang dito sa ilalim ng kanyang headlight, meron siyang LED. Pero wala po siyang projector lamp. At yung turning signals naman po, kahit medyo mababa, pero kita naman LED po lahat mga riders And then kakaiba yung kanyang tail light mga riders, letter T. Nandito po sa gitna yung stoplight at tail lights po niya dito pahaba. And then flexible naman yung kanyang turning signals na LED na rin po. And then dito naman po sa windshield, bali tinted na black. Hinahanap natin kung may bracket. Wala po, nakapik siya mga riders. So pwede tayo magpalit ng windshield kasi kasukat naman po ito yung sa NMAX. Kung gusto niyo natin mas mahaba na clear windshield, mas maganda. Okay, nakakita na rin yung presyo. Suggested retail price po ng Monarch Ace 150 ay 127,000 pesos. And then sa down payment po, nasa 5,499 or 5,500. And then sa 36 months po, 5,933. And then mga previous po, ayan, meron pong helmet, sweatshirt, tool set, 3 years LTO registration with TPL insurance, and 3 years free service. Ayan po, sa Skygo lamang po yan, Santa Cruz, Laguna. Nga pala, isang kulay lang po ang available dito, matte black. And then maganda yung kanyang sticker, wala na siyang decals mga riders. Emblem lang po ang nandito, ayan, yung logo po or emblem ng Monarch nandito sa side. And then displacement na 150 sticker. At dito po sa likod, ayan, sticker din po ng Monarch Ace 150.
then sa suspension po, dito po sa front, telescopic fork. And then naka single disc na meron pong triple piston caliper. Speed sensor po ito mga riders, sa wala po siyang ABS. Dito po sa front tire, B-rubber tire na tubeless, 110 by 70 by 13. And then pure matte black po yung kanyang mag wheels na alloy. And then naka dual shock naman po dito sa rear suspension na adjustable po ito mga riders. Sana nagkaroon na ng sub tank, diba? Pero mura na ngayon ang mga rear suspension. Dami natin mabibili sa Shopee, Lazada, yung mapoporma pa. And then dito po sa rear brake, meron po itong single disc at dual piston caliper. At ang size naman po ng gulong dito sa likod, 130 by 70 by 13. And then panalo sa crankcase ng CVT. Malalim siya, hindi siya nakapalgi, di ba? And then ang ganda ng kulay niya, silver and black. As usual, wala na po itong kickstarter. And then yung kanya pong air filter box, maganda, matatag, oh, hindi siya mauga kagaya sa Aerox. And then same muffler po ng Aerox at NMAX. Plastic na heat guard, bulky na muffler. And then mahaba din naman. Okay, kahit wala pong protection yung kanyang elbow, okay lang, hindi naman siya nakalabas. Then kita nyo naman, no, hindi po siya props, ha. Meron na po itong radiator, so liquid cooled na po ang kanyang cooling system. And then 1 liter po ang engine oil capacity, 4 stroke, single cylinder, 2 valve pa rin po, single overhead cam, liquid cooled, then fuel injected, and 150cc displacement. And then yung footrest po niya maganda at nakalubog, hindi siya nakausli, kaya hindi tayo madadali sa ating mga lulod. Then aluminum, medyo malapad din po yung kanyang footboard. And then meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Then mataas yung center stand. And then sa grab bar medyo bulky po. And then bakal. Yun nga lang, hindi pa po siya top box ready. So palagay ko naman may kasukat ito na bracket kung gusto natin maglagay ng top box. Okay, dito po sa under seat storage niya, tingin ko medyo maliit po, ha. Hindi kakasya dito ang helmet. Pero siyempre magsukat na rin tayo. Baka naman makachamba. Oops, hindi po pwede. Hanap natin ibang pwesto. Malaki kasi itong dala kong helmet, eh. Pero medium size lang po ito na spider helmet. Ayan, kahit balibalik na rin natin, hindi po siya magpipit. So mas maganda maglagay tayo ng top box para sa ating helmet. Then wala po siyang hook, eh. Dito, kabilang side. And then malaki po ang gas tank dito, nasa 13 liters. Okay, nasa 45 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. At meron po itong 100 kilometers per hour na top speed. Okay, mag-brake muna tayo mga riders at hindi nyo rin ako maiintindihan dahil meron pong dumadaan na mga drum beaters. Ayan. Meron po itong maximum power na 11.6 horsepower at 8,500 RPM and 11.8 Newton meter of torque at 5,500 RPM. And then sa curb weight, tumitimbang po ito ng 125 kilos. Mababa lang po ang seat height, nasa 760mm at 130mm naman po sa ground clearance. Naka-keyless na rin po na may remote control itong Monarch Ace 150. Para na rin siya talagang NMAX, diba? Nandito sa baba yung fuel and seat button. And then yan, nakatapat siya sa open. So mamaya natin bubuksan na at activated na po ito para ma-check natin yung kanyang panel, mga ilaw at busina. Wala lang pong gas mga riders, ha. Okay, dito po sa left side pocket, ang lalim po niya, oh. So yun, nasa ilalim yung kanyang remote control. May kasama na rin pong susi. Ayan, yung kanyang physical key. Ayan, dalawang remote. Meron po siyang tatlong button. At yung kanya pong charging port, nandito sa loob ng packet. Ayan, type A po mga riders, USB type ready. And then may packet pa rin po dito sa right side. Maganda, may cover. Ayan, malalim din po mga riders, no? Pero makitid, ha, pang cellphone lang po. Hindi kagaya dito malaki yung kanyang bulsa. Dito halos kalahati lang.
And then yung stock na side mirror niya, the same lang pang Aerox or pang NMAX, di ba? And then sa mga switches and button po, kompleto naman. Meron po dito high beam, low beam. Then hazard lamp, turning signals, horn, at nandito po yung passing light sa harap. And then dito naman po sa kabila, meron po siyang stop and start system. Then switch on and off ng headlight. And then electric starter push button. Okay, dito naman sa panel, full digital po siya. Na ito yung kanya pong dalawang button sa harap na select and set. Okay, check na natin ha. Okay, hindi na natin tatanggalin yung plastic, baka magasgasan pa ng kamay natin. Okay, dito po sa gitna sa digital panel. So parang size po nito ay 3x6 inches yung laki. Sa gitna po yung speedometer. Then dito po sa right side meron po siyang clock. And then odometer sa baba. And then RPM yung po nasa palibot ng speedometer. And then check engine sign and fuel indicator dito sa left side. Dito po sa headlight, sabay po mag-on kapag sinwitch natin yung DRL at headlight. Ayan. Hindi natin masyadong makakita, maliwanag pa kasi. Pero malakas to, makalagay ko. Ayan, nakakasilaw din naman pag nakayoko. And then high beam, low beam sign. And then passing light. Yeah, tama-tama lang yung horn. And then hazard lamp. Yeah, kitang-kita naman. And then sa tail light. Okay. Yan sa tail light po niyang haba. And then check natin tong stoplight. Ayan, tingkad niya, di ba? Saka malaki yung stoplight niya. Kita-kita. So in case na malobat po yung remote control natin, check natin ha. Papatay. Nandito sa gitna ng knob yung saksaka po na susi. Yung ayos. So mas maganda po mga ka-riders ha, pagbukurin nyo, ibukod nyo na lalagyan tong susi at itong remote control. Dahil kapag na-misplace natin magkakasama, wala na tayong chance mapaandar itong ating Monarch Ace 150. Sukatin na natin ha. Malapad to tingin ko. O kita nyo, kahit 760mm lang yung kanyang seat height at 130mm na ground clearance, nakatiyad pa rin po tayo sa height na 5'8 po yan ha. Kasi nga po ang lapad ng kanyang body at ng upuan. Pero in fairness, kita nyo, bumabao ng gusto yung ating taliri. Napakalambot po ng foam nito. Akala ko manipis yung seat cover, makapal pala. Kaya lang wala na siyang mga tahi. Plain na upholstery lang po siya mga riders ha. Okay lang, basta importante makapit naman siya sa pantalon no? Okay sa shock ha. Katamtaman lang din, hindi ko naman masasabing sobrang lambot, hindi siya matigas ha. Ayan, responsive naman. Ayan, sumasama, sumusunod sa ating pagbabounce. Maganda talaga kapag naka-dual shock, balance yung ating bouncing. And then napansin ko sa kanyang handlebar, malapit sa rider dito. Naka-upright, kaya hindi tayo pasubsob dito mga riders. So kahit medyo maiksi ang ating braso, saktuhan lang sa atin to. So tayo medyo kailangan natin baloktot ng konti kasi mahaba ating braso eh. And then ito maganda, kitang-kita natin yung ating panel, ka-level na ng ating front view dito. Kaya kitang-kita natin yung panel, hindi na tayo kailangan yung masyadong yumuko. And then saktuhan po yung ating paa dito sa kanyang footboard. Ganda, extended pa siya oh. Pwede tayo mag-stretching pag nangangalay na. Then may rubber matting na kasama na yung kanyang pong floorboard. Makapit naman sa sapatos. Kaya sa turning radius, ba malayo oh. May distansya pa ng mga 1 inch. Hindi tayo maiipit dito kahit mag sharp curve.
Okay, dito po sa rear brake, malakas po yung kanyang disc brake dito sa likod. Ayan o, half press, kagat-agad, kapit. Oh, tukod tayo eh oh. And then dito naman po sa front brake, okay, pareho lang po sila ng lakas ng preno. Alloy po yung kanyang brake lever ha. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, natabay di nataangay, maglangay diri taangay, musakay siguradong makasabay. Skygo ang pilia, patok kini sa masa. Di ta mabalaka kay kumpleto ni sa pyesa. Affordable kaayo ang kaabag sa negosyo. Di ta maperwisyo, Skygo sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makabuslot sa bulsa. Di pirmi pahina, Skygo na sulayan na. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Sa pa imong gihulat kini kay kusog muhunat basta Skygo ang tatapos sa mga misikat. Nindot kaayo drivean, pwede siya. Para naman po sa inyong mga katanungan, pwede po kayong bumisit sa kanilang Facebook account na Skygo Santa Cruz, or punta lang po kayo sa kanilang store sa Barangay Calyos, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang po sa Municipal Cemetery. Hanapin nyo lang po si Ma'am Mira Bimaldo, yung store supervisor. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado.